Ngayon naman po ang ating topic, genuine faith brings blessing. Hindi ko po natapos, nasa 1/4 lang ako at marami pong through the power of the Holy Spirit tayong So, genuine faith brings blessing. Basahin po natin. Pwede po, maanyayahan kayong muling tumayo. Okay lang? I request everyone to stand at your feet for the reading of Matthew 7:21. Dito po ako nag-stick sa word. At doon mo marami na pong nirelease si Holy Spirit out of this word. Matthew 7. Basahin uli natin yung topic. Genuine faith brings blessing, my dear. The topic. Sabay-sabay po tayo. My genuine faith will bring blessing in my life. Sabihin po natin, gawin natin personal. My faith is genuine. My faith is genuine. Ang aking pananampalataya ay genuine. Kaya ito ay magdudulot sa akin ng pagpapala. Amen? Sino rito ang gusto ang faith niya ay genuine? Ito ang nagdudulot sa tao ng himala. Yun ang tinitingnan ni Lord. Sa Biblia, it's all about faith. Faith matters. Papasok ka sa langit, hindi sa iyong mabuting gawa, kundi sa faith. Kaya kailangan kilala natin ang ating pinananaligan. Kilala natin ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Because genuine, merong faith na hindi genuine. Kaya ang aking pong inilagay dyan is not just faith, kundi genuine. Real faith. Genuine faith. Tingnan natin ngayon kung genuine ang faith natin. May babasahin tayo later. Okay? Ulitin po natin, ang tunay na pananampalataya ay nagdadala ng pagpapala. Basahin po natin, Matthew 7:21. Sabay-sabay po tayo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, sabi ni Jesus, ng Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit. Kundi, yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Lord, kayo po magpala ng salitang sama-sama naming pag-uusapan. Basahin natin sa English. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. O Lord, bless the word that that we have read, O God, at lahat ng salitang aming babasahin mula sa iyong salita, i-bless niyo po. Godly perspective, godly insight ay makuha namin mula sa iyo, Holy Spirit. You are invited. In Jesus' name. Say amen. Wag muna kayong upo, basahin natin Isaiah 66:1. Ito sinasabi ng Panginoon, wala yung kaninang first service. Ang langit, ang aking trono, at ang lupa, ang tuntungan ng aking mga paa. Kung trono ng Diyos ay langit, hindi naman po natin, ang langit po ay hindi kayang sukatin. Sobrang taas. So, likewise, di mo kayang sukatin ang built ng Panginoon. Kung gusto mo siyang iukit, hindi, kasi trono ay langit. Ang tungtungan niya ay, sabi rito, ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Kaya, anong klaseng bahay ang itatayo nyo para sa akin? Saang lugar ninyo ako pagpapahingahin? Ang mabuting balita, 1 Corinthians 6:19, siya'y nananahan sa'yo. Dahil siya ay espiritu. Dalhin mo ko doon. Kung itsura, kung built, kung physical future ang ating pag-uusapan, never on earth na makakaya na sukatin ang Diyos. Dahil siya'y Diyos.
Kung ang trono niya'y langit, tungtungan niya'y lupa, how big is our God? He is bigger than our problem. He is bigger than any situation na iyong kinakaharap na hindi maganda. Amen? So, yan ang ating Diyos at yan ang kailangang ipakilala ay Isaiah 66:1 para doon sa sinasabing hindi lahat ng natawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok. Kundi yun lang sumusunod. Hindi natin masusunod ang totoong Diyos kung wala tayong alam sa Biblia. Una, maunawahan natin kung gaano kalaki ang ating Diyos, makapangyarihan siya. Siya ang trono ng langit, ang tungtungan ng lupa. Kaya mo bang iukit na iyong kamay? Kaya mo bang i-imagine kung gaano kalaki ang ating Diyos? Pero you know what? Siya'y nasa iyo. 1 Corinthians 6:19, because our God is His Spirit, and those who worship Him must spirit Him in spirit and in truth. John 4:24. Pagsunodin mo. So wala po yan kaninang first service. Thank you, Holy Spirit. Hindi ba't ang katawan nyo ay templo ng banal na Espiritong nasa inyo at tinanggap nyo sa Diyos? Sino rito yung naniniwala? Dinadala ko kayo sa tamang pananampalataya. Because our topic is genuine faith that brings blessing. Kasi yung binasa natin kay, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ipapasok. So may tinatawag palang faith that cannot save because false faith. Kailangan ay totoong pananampalataya. At para maging totoo, ipakilala natin kung sino yung tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay malaking Diyos. Ang tunay na Diyos ay kailangan sambahin sa Spirit and in truth. Anong sabi rito? Hindi ba't ang katawan nyo ay templo ng Diyos? Banal na Diyos? Naniniwala po ba kayo sa ating binabasa? Paano papasok dyan ang Diyos? Eh malaki siya. He is Spirit. John 4:24 later. Hindi ba't ang katawan nyo ay templo ng banal na Espiritong nasa inyo at tinanggap nyo mula sa Diyos? Sino naniniwala ng iyong katawan ay tahanan ng Diyos? Sabi kanina, ano ang iuukit nyo sa akin? Paano ako nyo magagawa ng tahanan? Pero ngayon, nasa New Testament, tayo palang tahanan ng Diyos kasi siya ay Espiritu. Espiritong, basa uli, hindi ba't ang katawan nyo ay templo ng banal na Espiritong nasa inyo at tinanggap nyo mula sa Diyos? Nung tanggapin natin si Christ, nanahan si Holy Spirit. Sinong naniniwala at masaya? Masayang-masaya, may kasama kang Diyos. Dahil ang katawan mo ay ginawa niyang templo. Tinanggap natin si Christ as Lord and Savior, nanahan sa iyo si Holy Spirit. Sabihin mo, super wow yun. May kasamang Diyos tayo. Tingnan mo ang katabi mo kung masaya na may kasamang Diyos. Sinong naniniwala sa ating binasa na ating katawan ay ginawang templo at may kasama tayong Diyos? Palakpakan natin si Lord, may kasama tayong Diyos. Tinanggap nyo mula sa Diyos kung ganoon, ang katawan nyo hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Katawan natin, hindi atin. Ayusin natin kung paano natin ito gagamitin. Sangkap ng katawan, the kamay, the hand, the eyes. Ayusin natin ang pinapanood natin. Ayusin natin ang ginagawa ng ating kamay. And I decree and declare the work of your hand will be blessed. Ang sangkap ng ating katawan, mula ulo hanggang talampakan, maluwalhati ang Lord. Sino may gusto sa bawat sangkap ng katawan mo, ang Diyos ang gagamit. Sabihin mo, use me, Lord. Use the part of my body for your glory, Lord. I am the temple of the Holy Spirit. May kasama akong Diyos. Natutulog man, gumagawa nasa abroad, mga nasa Middle East, may kasamang Diyos. Bilang anak ng Diyos. Pumalakpak ka mga anak ng Diyos. Kasama natin si Lord. And, paano nangyari yun? Holy Spirit. John 4:24, ganito ang pagsambang gusto ko, sabi ni Lord. John 4:24, sino mang nais sumamba, yan. Basa, ang Diyos ay Espiritu. Nakikita po ba ang Espiritu? Hindi. Ikaw at ako ay may tatlong katangian. The body, sisidlan, templo. Soul,
Yan po ang pupuntang impyerno, pupuntang langit, may pakiramdam. Aray, nandyan ang kaluluwa. Ang patay, paluin mo, hindi aaray, wala ang kaluluwa. Sila'y lingering kapag hindi pa nakakapasok sa langit ang namatay dahil hindi born again. Walang relasyon. Lingering spirit sila. Hindi sila aaray. Hindi sila nakikita. Ang espiritu ay hindi nakikita. Tayo'y espiritu. Tayo nilikha ng Lord ayon sa kanyang wangis. We are created by God according to His image. And the image of God is spirit. John 4:24. Basa po. Ang Diyos ay, nakikita po ba ang espiritu? Ang Diyos po ba'y nakikita? Hindi. Kaya, ang Diyos na hindi nakikita kasama mo, kasi siya espiritu, nananahan sa iyong spirit. Masaya po ba tayo doon? Yan ngayon ang nalilinawan na may kasama kang Diyos because He is spirit. Ang Diyos ay espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba, magitan ng espiritu. Magitan na yung spirit. Umawit ka kahit nakapikit, alam mo, batid mong may Diyos na nasa iyo. He is for you, He is in you, He is with you. For us, in us, and within us. 2 or 3 gather in His name, He is in our midst. Matthew 10:20. Matthew, hindi, 2 or 3, Matthew. Dalawa, tatlo. 10:20? 10:20. Try mo. Lord, tama. Matthew 10:20. Dalawa o tatlo. Matthew 18:20. Matthew 10:20. Hindi. 2 or 3 gather in your name. Sabihin naman ng mga nasa live, Pastora, pakinggan mo ako. Ito ang sagot. Yun, 20 pero 18. Matthew 18:20, 2-3 magkatipon. Ba yun? Tingnan natin. 2 or 3 gather in your name, you are in our midst. Matthew 18:20, 20, tama ako sa 20, pero yung, tsaka sa book, Matthew, yun lang, yung 10, 18 nga, tama. Matthew 18:20. Nagkukuha niyo po? Kasi ang atin pong pinag-uusapan ay genuine faith. Ang genuine faith ay magkakaroon ka through the word. Kaya puro word mula kanina, ipinakikita ko sa inyo. Gets nyo? Ikaw sa pa ko. Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Nagkakatipon tayo, higit tayo sa 3, narito ang Diyos kasama. Hindi natin nakikita. May kasama tayong Diyos, templo niya ang katawan mo. Pumalakpak, magmasaya. Masaya, may kasama tayong Diyos all the time, anytime. Palakpakan natin si Lord. You can take your seat. Thank you, Lord, for your word and all the words. Sagana ito. This is Bible, Book of Instruction before leaving earth. Di mo na ito kailangan pagdating ng langit. While we are in earth, ito ang instruction. 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16. Ang salita ng Diyos ay nagtutuwid. Dalhin mo ako doon. Hallelujah. Kakatuwa naman si Holy Spirit talaga. Iba kanina sila tumawa na ng tumawa. Ngayon naman seryoso na seryoso ka. Sobra pong haba ng aking preaching. Kaya lang kanina po kakagarne, pero more on si Holy Spirit kung anong pinagawa. Ano sinabi ko? 2 Timothy 3:16. Kailangan po nating lahat ang salita ng Diyos. And Romans 10:17. Genuine faith ang kailangan. Doon pa lang po sa sinabi nating hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ito po'y warning ni Lord sa lahat. Kasi sa ating mga nakakausap, sinasabi nila, ako'y sa Panginoon.
Ako'y natawag sa kanya. May warning si Lord. Hindi lahat. Why? Ang nais ng Panginoon ay genuine faith. Genuine. Paano mo malalamang genuine? Nagpapatawad ka. May relasyon ka kay Christ kahit hindi mo siya nakikita. Alam mo sa sarili mo ang ginawa ni Christ sa cross. Nangat, kagaya ng inawit kan ginaawitin po natin yun mamaya. Yun po yung English na tinagalog. The power of the blood. Kagaling. Tinagalog ayos Ganda rin si English. Pero for the sake of others, ganda sa Tagalog. 2 Timothy. 2 Timothy, ba't ang yan ang laman? Hindi ba't ang katawan nyo? Hindi yan. Tungkol sa Bible. Ito pong hindi ba't ang katawan nyo, yung po yung 1 Corinthians 6:19. Ayan. Basa po natin. Lahat ng kasulatan ay isinulat hamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan, ito po yun Biblia. Mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Ginagamit ko po ang Biblia. Pinakita ko po sa inyo kanina ang Isaiah na ang trono ay langit, tuntong ay lupa, makapagtuturo sa katotohanan. Yung pong katotohanan ng katawan mo at katawan ko ay templo. Saan ko kinuha yun? Sa Biblia. Yan ang sinasabi, banal na kasulatan. Tuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Tataas ang faith mo, Romans 10:17, because of pakikinig. So, ito po ay it teach, it rebukes ang Biblia. Nakuha pa nyo Ano po ang BIBLE? Book of Instruction before leaving earth. 2 Timothy 3:16. Habang narito ka sa lupa, kailangan po ito ay basahin. Kung hindi mo nababasa, umattend ka sa church na ipinapaliwanag ang salita ng Diyos. Gets po ninyo? Kasi totoong may langit. Kagaya ng ating Matthew 7:21, hindi lahat daw ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, yun lang sumusunod sa gusto ng Ama sa langit. Teka, kaya nga na-attend, ay para handa. Kaya lang sa iyong pag-attend, makikinig kang mabuti. Kasi ang itinuturo ko ay halaw sa Biblia. Sino rito ang pinananahanan ni Holy Spirit dahil ang katawan mo ay templo? Say amen. Maririnig yan ni Lord. Kasi yung pag-agree mo, ito'y pananampalataya mo, maririnig yan ni Lord. Nung sinabi ko, Romans 10:17. Kaya yung third service speaker, iba yung turo ko kanina, iba ngayon. Pero ang topic, iisa. Matthew 7:21, iisa ang ating binasa. Bahala ka na kung paano mo ituturo sa third service. Hindi yan, anak. Romans 10:17. Sa pananampalataya, ang ating, sabi ron, through hearing and hearing. Romans 10:17. Romans 10:17. Ganito po kahabang inihanda ko. Pero I am depending the Holy Spirit because the topic is all about faith. I want you to learn because may warning si Lord. Anong warning ni Lord? Hindi lahat ng nakakausap natin na nagsasabing siya tumatawag sa Panginoon ay papasok ng langit. Tanungin mo yung katabi, kumusta ka? Sabi ro ni Lord, yun lang sumusunod sa gusto ng Ama. Paano ba ang gusto ng Ama? Naririto. Mula kanina, sinabi ko sa inyo, ang gusto ng Ama, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritu ba'y nakikita? Hindi. So, susunod tayo? Susunod. Kaya dito, tayo sama-sama, 2 or 3, Matthew 18:20, gather in His name, alam nating narito si Lord.
At masaya kang may kasama kang Diyos. Mga nasa online, masaya tayong lahat, natutulog, hindi ka nagising dahil sa alarm. Dahil minsan ang alarm, hindi nag-function kasi naka-silent. Nag-function, naka-silent mode. Nagising tayo dahil ni Lord. Mabubuhay tayo hanggang gusto ni Lord. Huwag mo sabihin, nabubuhay ako hanggang gusto ko. Mabubuhay tayo hanggang gusto ni Lord. Sigaw mo yan, mabubuhay ako ng malakas. Malakas ang aking pananalig sa Panginoon. Level up ang faith ko. Hanggang gusto mo, Lord, mabubuhay ako. Amen. Romans 10:17. Basa po. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Ito po, doon pa lang sa awit, nangangaral na ang mensahe. Nasa dugo ni Jesus, tayo naging malinis. Nasa dugo ni Jesus, yung tayo nasa dilim, nalipat sa liwanag, yun pong lyrics of the song itself ay galing halaw sa Biblia. Ano nga po uli ang Bible? Book of instruction before leaving earth. Saan po kinuha yan? Sa 2 Timothy 3:16 na ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagtutuwid, magagamit sa pagsasaway, magagamit para sa matuwid na pamumuhay. 2 Timothy 3:16 na ating binasa. Ngayon, nabasa natin kanina, yung Matthew 7:20. Matthew 7:21. Balik mo ako doon. The topic and yan, 7:21. Dito, hindi lahat. Hindi lahat. Baka nga marami na tumatawag. Panginoon! Marami. Marami ngayong nabubuhay at kasama tayo doon sa tumatawag ng Panginoon, help me. Panginoon, heal me. Panginoon, I want, after my life here on earth, I want to be there in heaven. Maraming tumatawag ng ganyan. Pero may warning si Lord. Ang warning ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit. Sino rito, mula nung ikaw ay ma-born again, nadagdagan ng iyong kaalaman sa Biblia? Nakilala mo ang Panginoon. Dahil kung hindi mo makikilala ang Panginoon, hindi mo siya susundin. Sino rito, mas marami ngayon ang nasusunod mo na gusto ng Panginoon dahil nakikilala mo siya? Doon po ako. Yun po ang marami kong testimony. Especially doon sa pag-aasawa. Kailangan, ako po ay naging boyfriend ko ng aking asawa asawa ko na ngayon. Naging boyfriend ko po siya 1983 sa PBMIT. Naborn again ako 1986. Ang dami ko pong itinuro sa kanya. Mag-rosaryo, mag-novena, lahat. Magkasama kami. Naborn again ako 1986. Nalaman ko na ang Diyos ay Espiritu. Nalaman ko na ang trono niya ay langit, tungtungan ay lupa. Nalaman ko na 2 o 3 magkatipon ay nasa kalagitnaan at hindi siya nakikita dahil siya ay Espiritu. Parang hangin, may hangin, pero hindi mo nakikita. Nararamdaman mo lang. Ang Diyos,
Totoong may Diyos, hindi kayang iukit ng kamay dahil siya ay makapangyarihan at siya ang manlilikha. Hindi siya kayang likhain. Totoong may Diyos, nakasakasama ang mga anak ng Diyos. May kasama tayong Diyos na siyang mag-iingat. Sabi nga po ng aking classmate kanina, bagong attend, dala ng aking kaklase nung elementary, dyan po ako nag-elementary, sa Central. Sabi niya, napasok pa lang ako, nangingilabot na ako. Yung kilabot na yan, hindi yung gawa ng tao. Yan po yung presensya ng Lord pag nagtitipon ang bawat magkakapatid kung saan nagkakasama, nasa iyo si Holy Spirit, sama-sama kumikilos ang banal na Espiritu sa taong bago at siya'y naa-amaze. Higit kang naa-amaze dahil nasa iyo ang Holy Spirit. May kasama kang Diyos na bumabago sa iyo at sa akin at nagpapala. Sinong may saya? Masayang hindi mo lang kasama ang mga barangay captain. Hindi mo lang kasama ang mga may position sa militar. Hindi mo lang kasama, hindi lang dalawang gwardya mo, kundi ang kasama mo ay Diyos, hari ng mga hari. May kasama kang Diyos na po magpo-protect sa'yo. Masaya po ba tayo doon? You need to have a genuine faith. At doon ko po nakita ng kalagahan ng faith nung ako'y maborn again, 1986. Ako'y nagbasa ng Biblia. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Wow! Kaya lang kung tatawag ka direkta sa Ama. John 14, 13 to 14. Nabasa ko yun. Kung ano ka sarap basahin na rin. Siya ang magdidirect ng buhay mo eh. Naririto po, book of instruction. Narito ang solusyon. Kasi ito'y salita ng Diyos. Diyos ang nagsalita. Kailangan nating lahat para tumaas ang faith. Pagtaas ng faith mo, tataas ang blessing. Ito ang problema mo. Kailangan ng problema, mas maliit kaysa faith. Kailangan your faith must be above the problem. Sino rito nagsasabing malaki ang problema mo, pero mas mataas ang faith mo? Sino rito may gusto ko may problema ka, gaano man niyang kalaki, dapat above your problem is your faith. Because your God is bigger than your problem. And our God is a miraculous God. And our God is a Spirit. Ang pinananahanan ni Holy Spirit ay ikaw at ako. Kaya nung malamang ko, ito'y gabay. Lamang ko, huwag kang makikipamatok sa di mananampalataya. Hindi kayong magkakasundo. Kasi ako'y sasayo bilang anak ng Diyos, tapos sa Kanya, patay ang espiritu. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ako sa boyfriend kong gwapo. Hanggang dumating ang time, the Lord convicted me. Ayaw niyang mag-born again. 1989, ilang taon nang magkasintahan? 6 na taon na kami magkasintahan. Nag-imbak muna ako ng faith para makasunod. Anong pong sinabi ko? Dinagdagan ko ang faith ko. Tinaas ko ang faith ko para makasunod ako. Hindi makakasunod ng totohanan ng tao sa gusto ng Ama kung kulang ang iyong faith. Are you listening? And your faith will be increased the more you hear the Word of God. Romans, yung kanina. Habang tayo nakakarinig, tataas ang faith. Kailangan daw makarinig, pero kailangan may magmamensahe. Kaya ako naririto sa inyong harapan, buhay na patotoo, kung paano ako, step by step, tinaas ni Lord ang aking faith. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Sumigaw ng hallelujah. Praise God. Sasampalataya lang ang tao kung makakarinig, marinig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. Narinig ko na si Kristo'y buhay, na si Kristo'y hindi patay pag Biyernes Santo. Sabi ko, yun ang gusto kong Diyos. Buhay. Noon, ngayon, at magpakailanman. Sino rito nagsasayang, sabing, ang
iyong Diyos ay kapareho ng Diyos ko, na ang Diyos ko namatay, inilibing at muling nabuhay at siya'y muling babalik. Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Pumalakpak ka nagsasabing, yun din ang Diyos mo. Diyos na nagliligtas. Niligtas ako ng Lord. Savior ko siya sa maling desisyon. How? Because of the Word of God. Uulitin ko po, kung napakalaki ng problema mo, kailangan ng faith mo above your problem. And your God must be bigger. Kailangan mong maunawaan. Kasama mo sa iyong pananampalataya si Lord. And your faith must be genuine. Sabihin natin, genuine faith. Why? Warning sa atin ni Lord. Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, papasok sa langit. Yun lang sumunod-sunod sa kalooban ng Ama sa langit. Paano mo malalaman ang kalooban ng Ama? Nasa Biblia. Sino magpapahayag sa ng Biblia? Kami po, nag-share ako sa inyo. Ano man ang maalaala kong kailangan banggitin regarding sa faith, sinasabi ko. Pero may handa rin ako dito, ganitong kahaba. Alam po na PowerPointer. Pero kami po mga speaker, kami po'y naka-abide. Abiding sa Holy Spirit kung anong gustong marinig ng tao. Hindi ko alam ang need nyo. Pero alam ni Lord. Alam ni Lord. Sabi siya katabi, alam ni Lord ang kailangan mo. Ang maganda roon nakahanda na ang anumang kailangan mo. Ikaw, ako ay solusyon. Ang lahat na nilikha ng Lord ay solusyon. Para wag tayong mag-alala. Ang magandang balita, sabi ni Lord, it is finished. Ginawa ko na ang lahat. Ang kaligtasan ay nakahanda na, ang kailangan nyo ay nakahanda na. Huwag kayong mag-alala. May kasama tayo. May kasama tayong makapangyarihang Diyos. Kagaya ng inawit natin kanina, Luke 1:37, walang mahirap sa Diyos. Jeremiah 32:27, kayang ibalik ang iyong kalusugan, He is a restoring God. At Romans 9:17, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. Kaya kumilos tayo, lalo't alam nating hindi lahat ng tumatawag. Marami ba kayong kilalang tumatawag ng Panginoon, Panginoon? Pero hindi naman sinusunod ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Lord, sumamba tayo sa Kanya in spirit. Ang gusto ni Lord, maging loving tayo. Pero hindi mo yan kayang gawin. Magagawa mo lang because of the Holy Spirit. Si Holy Spirit ay nasa atin na bilang anak ng Diyos. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay may Holy Spirit. Sino ang naging anak ng Diyos? John 1:12. Parang ano ngayon, na-challenge ang PowerPointer. Kasi ang aking inihanda po, nakahanda na doon. Pero ngayon, nagbabato lang ako. Kaya alert ka dyan. Bago na ba ang ating bibili pa? May provision si Lord. Pag may pangangailangan, may provision. Pag may direction si Lord, may provision. In every God's direction, may provision. Huwag nating imaman's effort. Yung pong aking tinutukoy na patotoo, ituloy ko. Gusto niya? Gising na gising pagka-istorya yan, no? Doon po ako, kailangan ko ng faith. Magdidesisyon ako yung pong aking boyfriend na yan po yung nililigawan ng mga babae. Hindi naman po sa pagmamalaki. Sabihin nyo, ayun, narinig ko na yan. Di doon sa iba. Nililigawan po yan ng babae sa PBMIT. Pinadadalan doon po noon iuso yung pagka February, love boot. Pero yung may pinadala ng babae ng regalo. Pero hindi pa po kami kasi hindi ko pa yung kilala noon Nabalitaan ko lang. Third year po kami nang maging magkaklase. Second sem. Doon lang kami naging magkaklase. At wala po siya nang liligawan, kundi ako lang. Sa tahimik naman,
Bay kalakas ng loob, nangangatal pa. Pero ito po, ako po ay challenge ni Lord. Kaya mo bang ibigay ang Isaac ng buhay mo? Sino sa Biblia ang challenge ni Lord na ibigay ang Isaac niya? Si Abraham. Kinuha ba ni Lord ang Isaac na Abraham? Hindi. Challenge lang ni Lord si Abraham. Ibigay mo ang iyong anak. Noon lang nagkaanak sa tagal na hinihintay. Tapos, ipinahandog ng Panginoon sa Book of Genesis. Challenge lang naman ni Lord. Sino ngayon ang nakakatanggap ng challenge na sinasabi ni Lord, magpatuloy ka, buhay ako. Sino ngayon ang tumatanggap ng hamon? Magpatuloy ka, huwag kang give up. Mas malaki ako kaysa hinaharap mong problema. Sino ang naniniwalang may hamon si Lord, pero tatanggapin mo ang hamon kasama mo si Lord? Pinasuko ni Lord, hinamon ng Panginoon si Abraham. Yang Isaac mo, nagseselos na ako dyan. Noon lang nagkaanak eh. Wala naman yun sa Biblia. Pero parang ganon. Ibigay mo ang Isaac ng buhay mo. O ba inialay ba naman ni Abraham? Ilang bundok ang kanilang travel. Ito na ituro mo, magtuturo ng third service. Nandiyan ka sa live. Kasi po, kanina po ay iba rin. Bahala ka. The Lord will gonna direct your path straight. Si Abraham, pinahandog ng Panginoon kay Abraham ang matagal nang hinihintay na anak. 100 taon na halos si Abraham nung magkaanak. Si Sarah ay baog, pero walang ang imposible sa Panginoon. Si Sarah ay nagbuntis pa. Kahit menopause na yata, hindi ko alam ng edad na kung marahil 100 taon na menopause na. May menopause pa na pala. Kahit menopause, walang imposible. Nagbuntis kasi may pangako. Sabi nila kung gaano karaming nakikita mo dyan sa stars, ganyang karami ang magiging lahi mo. Maghintay ka lang. Sabi mo sa iyong katabi, maghintay ka lang sa blessing mo. Maghintay ka lang sa blessing mo. Huwag give up. Nihanda na ni Lord ang iyong kailangan. Ilang bundok ang nilakbay ni Abraham bago maghandog. Eto na, dalang punyal, dalang panggatong. Sabi ni Isaac, Ama, andyan na ang panggatong, andyan ang punyal, ang ihahandog. Ang ganda ng tugon ni Abraham. Dapat ganito tayo. Wala kang nakikitang panghandog, wala ka pang nakikita, pero nagsasalita ka na ng gusto mong mangyari. Gusto mangyari ni Abraham, i-provide ni Lord ang ihandog. Kaya yun ang sinabi ni Abraham. Wala siyang alam. Ayaw niya sabihin, ikaw anak. Dahil ayaw naman niya gusto lang niyan sumunod. Hello? Doon sa bagay na ayaw mo, pero gusto mo makasunod, sabihin mo ang gusto mo mangyari. Yan ang ginawa ni Isaac. Sinabi niyang gusto niyang mangyari. Hindi niya sinabing ito, handog, ikaw anak, paano gayaan? Hindi niya sinabi. Ang sinabi ni Abraham, kung ano meron sa kanyang puso na nananampalataya siya sa Diyos na ipoprovide the Lord. True enough, yung sinabi niya sa kanyang anak. Ano sinabi niya? God will provide. Olo nga, nasabit yung lamb. Yan anak ang ibahandog. Sabi ng may boses, Abraham, Abraham, nalaman ko na ang iyong pananampalataya tunay. Hindi na yung anak mo ang iyong ihahandog. May provision na ako, yan ang ihandog mo. Sarap talaga pag genuine ang faith. Bakit? Kilala kasi ni Abraham si Lord. Ito ang kailangan natin, genuine faith. For the blessing, for the peace, for the courage, for the strength,
for the provision, for the miracle. Genuine dapat, kagaya ni Abraham. Mahirap para kay Abraham na gawin. Pero kilala niya ang Diyos. Kaya ngayon, ito ang hamon sa atin. Kilalanin natin. At habang ipinakikilala natin ang Diyos, tayo'y nare-remind sa ating sarili. At tataas ang ating faith. Kaya naman, babago akong Kristiyano, konti pa lang ang naririnig ko, nalaman ko, John 14:13-14, kailangang tatawag ako sa Ama sa pangalan ni Jesus, tutugunin ako. Tumawag ako, Ama, kagwapo Kaya lang, ayaw mag-born again. E di, isusuko ko siya sa'yo, kagaya ni Abraham, isinuko ang Isaac. Tulungan niyo ako sa aking faith. Magawa ko. Yan, nagnanalangin. Diyan ba tayo? Challenge ako ng Lord 6 na taon na kami magkasintahan. Pakakasalang ko gayon. Wala sa aking pusong pakasalan. Kahit ikaw'y gwapo, makakakita pa rin ako ng mas gwapo. Yun. Alam niyo ang ginawa ko? Tinanggap ko ang hamon ng Panginoon. Nakipag-break ako. Sabi ko, 6 na taon ka nang tayo magkasintahan. Ayaw mo mag-born again. Hindi talaga ako hindi ako magpapakasal sa hindi born again. Nakalagay sa Biblia. Ang faith ko'y nasa Lord. Kung hindi ikaw ang intended ng Lord sa akin, may the best pa, higit sa'yo. Ako rin. Kung hindi ako intended para sa'yo. Pero kung ikaw talaga ay para sa akin, magbo-born again ka. Born again? Todo hiwalayan na tayo. Sabi niya, ayokong pakawalan ang beauty mo. Hindi po yun. Kita nyo na yun, inaabangan nyo Hindi po siya nakipag-break. Sabi niya, magbo-born again na siya. Genuine faith. Because of God in me, through the Word and through the Holy Spirit, makakapag-desisyon ka kahit ayaw mo. Makakapag-desisyon kang sumunod kahit ayaw mo. Because of your faith in God. Andiyan ba tayo? Buti na lang hindi pumayag. Di asawa ko na ngayon. Bakit hindi kayo nawaw? Yung nakikinig nga ang gwapo asawa, gwapo ko pa rin ba hanggang ngayon? Kaya yung nagsasabing lolo, katanda na ang tawag sa asawa ka, lolo, pabili. Mamay, hindi naman mukhang mamay ang aking husband. Okay. Lalakas ang loob mo sa pagsunod kapag kilala mo ang Diyos na kasama mo. Naalala ko po, ito po'y patungkol doon sa, sumagot sa anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. God will provide. May pangangailangan ka, anong sasabihin mo? God will provide. Malaki ang pangangailangan mo? God will provide your faith. You need to read the Word of God. You need to align your faith with God. And there will be a great provision. Don't give up. Don't lose hope. Sabi ko po kanina, lumalakas ang loob na gawin ng tama dahil kilala mo ang Diyos. Hindi ka magko-compromise. Say amen. Because of genuine faith that you had. Kagaya nung, kailan ba yun, ako nagpa-dentist. Nung galing ako sa Kapitolyo, sa PC Ledo office, araw ng, help me Lord, araw ng Friday. Yes, Friday. Galing ako PC Ledo office. May favor ako naranasan doon, and then dito. Kailangan ko ng dentist na mag-aayos. Magpapacheck up ako. So, nag-request ako kay Pastor Alisel, ihanap ako.
Sabi niya, available po. Sabi ko, Lord, kung sinong available sa Friday, doon ako, yun ang will mo. Kaya lang, sabi niya, mahirap ang parking. Sa Kumon, dyan sa RCBC, hirap ng parking. So, going there, pagtapat ko doon sa security, ay vacant. Sabi niya, may armor car pong darating. Hindi po pwedeng mag-park. Oh Lord, you will provide. Kasama kita. Favor, Lord. Highly favor ako. Psalms chapter 5, verse 12. Tayo bilang anak ng Diyos ay surrounded with God's favor. Yun ang faith ko. May pinangahawakan akong word of God for favor. Bigay mo. Tandaan nyo yan na 22:8, God will provide. Psalms chapter 5, verse 12. Sabi ko, Lord, nakahanda ang pabor. Ako'y anak mo. Handa ang pabor. That is my faith. May word ako. Psalms chapter 5, verse 12. Mahirap ang parking. Why? Yan po dyan sa RCBC before the Plaza Hotel. Limited ang parking. Ayaw kong mainitan ang beauty ko. Kayo na may tumatawa pag ganyan sinasabi ko. Maharap ako sa mga live, kaya kailangan ano. Okay, Psalms chapter 5, verse 12. May word ako sa Lord. May faith ako kasi may word ako. Tumataas ang faith ko sa Lord kasi may word. Ano po sabi ko? Tumataas ang faith ko sa Lord kasi may word of God ako. Tumataas ang faith ko. May pinangahawakan ako. Psalms chapter 5. Sa English, yan po ay you surround the righteous with a favor like a shield. English, anak. Pinagpapala niyo, Panginoon, ng matuwid, ang pag-ibig niyo ay parang kalasag na nag-iingat sa kanila. Amen. Sa English. Sa English po, you surround the righteous with the favor like a shield. Shielded ako ng pabor. Nung pumunta akong Pisiledo, malayo ang parking ko, may nagmano sa akin. At sabi niya, Reb, bless po. Sabi ko, ay, working ka dito? Opo. Uy, sangga ang Pisiledo? Sabi nila doon pa. Opo, medyo malayo. Saan po kayo nakapark? Ikalayo, ikainit. Sabi niya, dito po ako nagwo-work. Yun po ang guard, kakausapin ko, ilapit niyo po ang inyong sasakyan, sobrang maiinitan doon, ilapit niyo po dito sa mas malapit. Anong tawag doon? Favor. Kawat ako, bilang anak ng Diyos, nakahanda ang pabor mo. Araw-araw may nakahandang pabor. Araw-araw nakahanda ang himala. Araw-araw nakahanda ang provision. For you bless the righteous, O Lord. You cover him with favor. Basa. We are highly favored by God. Anak tayo ng Diyos eh. Pag ikaw ay pumunta doon sa isang opisina, ay si Reverend Alice po, kilala ko ni Congressman Beatrix. Si Reverend, sige pasok, kilala kasi ako. Di po ba? Pero tayo bilang anak ng Diyos, higit pa yung pabor na mararanasan natin. Basa, you cover him with favor. Kaya, sa hakbang ko, na may pupuntahan ako, kailangan ko ng ganito, mga papeles and everything, I am favored by God. Psalms 5:12. Meron kang word para tumas ang faith mo. Kung anong gusto mo mangyari, yun ang sasabihin mo. Si Abraham, gusto niyang mangyari, mag-provide si Lord. Sinabi niya, God will provide. Kung anong gusto mo mangyari, ilabas mo sa bibig, ayon, naka-align sa salita ng Diyos. Natututo po tayo? Genuine faith brings blessing. Kailangan genuine. May pangahawakan kang word. Doon po ba sa pabor na naranasan kong ako'y ilipat ang sasakyan sa mas malapit at mas maganda? Ano po ang tawag doon? Favor. Kasi ako'y anak ng Diyos. Sinong anak ng Diyos? Surrounded ka rin ng pabor. Ilabas mo yan sa bibig mo. Hello?
padalawang pabor nung the same day. The same day, dalawang pabor. Diyan nga, huwag ka lang magko-compromise. Lumampas ako, puntang hotel ng plaza. May guard, may bakante. Sabi ko, sir, ako naman ay sukay dyan sa Oriental. Yun, nalaman nyo na. Eh, bakante naman. Pwede makapark. Sabi niya, madali lang po kayo. Kung ikaw ang tatanungin, alam mong matagal ka, sasabihin mo madali para makapark. Ay, hindi kayo makasagot, ano? I will not compromise. May Diyos akong kasama, ang paboray na sa akin. Ang sabi ko, naku, hindi. Kasi ang doktor, ang dentist daw ay nakain pa, tapos ito ay i-check up. Matagal ako. Sabi ko, can I? Pwede ba? Hindi ako nagsinungaling. Hindi ko kinompromise. Why? Buhay ang Diyos kong kasama. Ang pabor ay nasa akin. Sabi niya, sige po, ma'am, pwede na po kayong mag-park. Anong tawag dyan? Favor. Huwag kang magko-compromise. Kung alam mo sa sarili mo, ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. Siguro sa iba, madali lang ako, kahit hindi. Nasa ng faith doon. Pero dahil ako ay may faith, aba, Lord, ako'y anak mo, aba, na may parking laang naman, pabor naman. Di sabi, sige po ma'am. Sabi ko, magtatagal ako. Sige po ma'am. Pero, syempre naman, generous tayo. Ang may genuine faith, generous. Di ako naman. Baka may nanonood na taga-security guard doon na, yung boss, baka bawal mag-tip. Sige, di naman bawal. Nag-tip ako. Sabi niya, thank you ma'am. Aba, pag-uwi ko, hapon na. Ilang oras ako doon sa, 3 oras yata ako sa dentist. Nakangiti sa akin, ma'am, assets ko na po kayo. Favor. Hindi ka nag-compromise. Hindi ka nagsinungaling just to get the need that you want. Sinabi mo yung totoo. Why? You have the genuine faith in God na may kasama kang Diyos. That is genuine faith. Huwag tayong magko-compromise. Hindi compromiser ang may genuine faith. Ang may genuine faith, ikaw ay forgiving. Ikaw ay loving. Ikaw ay generous. Para magkaroon ka ng genuine faith, kailangan mo ang Word of God. May panghahawakan kang Word of God. Bakit malakas ang loob ko makipag-break sa aking boyfriend? May sinabi si Lord. Sabi ko, Lord, si Abraham, inoffer ang Isaac, ibinalik mo. Bibigay ko sa iyo ng Isaac ng buhay ko. Ibabalik mo kung kalooban mo. Binalik nga. Di kalooban ng Lord. Yun, aking asawa. Kaway-kaway ka naman dyan, love. Kaway-kaway naman. Pag nakita niyo ang kutis niyan, kutis, kojik. Chinika. Hindi yung pwede sa akin face ang kojik, medyo matapang. Ay, sa mga mukha ng makakapal, pwede. Makapal. Aba, napansin po yan ng aking mga anak. Kaganda na kutis mo, Daddy. Sabi ko, may lahing Chinese ang aking Daddy Rading. Aking pong biyanan. Ang biyanan niya, kamukha po niyan. Doon po nakakuha ng kulay, maputi, chinito. Kaya yung aking isang anak parang Koreano dahil ng mata. Kasi ang aking biyanan may kalahing Chinese. So, malakas ang loob mo. Gumawa ng tama. At hindi mag-compromise kapag genuine ang faith mo. Para maging genuine ang faith, kailangan ng Word of God. Naniniwala po ba kayo na ang Lord ay bumubuo ng magagandang patotoo at yung magagandang patotoo na binubuo niya is genuine testimony? Sa likod niya na si Lord. Sa likod niya na si Lord. Basahin natin again, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Marami po bang tumatawag ngayon ng Panginoon, Panginoon sa ating Diyos? Yes. Ikaw ba'y kasama sa tatawag pero hindi genuine ang faith?
O kasama ka sa mga tumatawag araw-araw pero genuine ang faith mo? Ano ang sign ng meron kang genuine faith? Pakita mo, yun yung nasa ilalim. Dali natin sa ibabaw. So in English, bago may pakita, basa uli, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Yung alam mo, yung naririnig mo na gusto ng Panginoon, sundin mo na. We are not perfect. Only God, who is in us, is perfect. Tutulungan niya tayo na mabago ng mabago. Ang tunay na anak ng Diyos na pinanahanan ni Holy Spirit, patuloy na nababago. At yan ang may genuine faith. Ulitin ko po. 2 Corinthians 5:17. Ang tunay na may relasyon kay Lord, tunay na anak ng Diyos. Sabi ko pala, John 1:12. Kanina. Ito po ang mga anak ng Diyos. John 1:12. Tumanggap, yung sinabi ko po nung isang linggo, receive. Nanalig, tumanggap. John 1:12. Basa po. Ang lahat ng tumanggap, sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Magbabato ako ng tanong. Lahat po ba ay nilikha ng Diyos? Lahat po ba ay anak ng Diyos? Ano po? Hindi po lahat ay anak ng Diyos. Yun lang, nanalig at tumanggap. Nanalig, yung pong pananalig na tinutukoy, yun po ba yung tumatawag lang ng Panginoon? Ang tunay na pananalig, yung genuine, yung real, yung may pagbabago ng buhay because of the Holy Spirit. 2 Corinthians 5:17. Sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. Ang tunay na may genuine faith ay nababago. Nababago, ina-align mo ang gusto mo sa gusto ng Ama. Kasi ang papasok lang daw sa langit ay ang sumusunod sa gusto ng Ama sa langit. Ano ang gusto ng Ama sa langit? Nakalagay po dito na pag ikaw ay nagkasala, ikaw ay humingi agad ng tawad, tanggapin mo ang dugo na naglinis sa iyong kasalanan. Pag may gumawa sa iyo ng mali, magpatawad agad. At ikaw ay dapat ay loving. Dapat ikaw ay generous, hindi ka kurips. Anong kurips? Kuripot. Because you have faith. Habang tayo nagbibigay, yun po ay simbolo ng meron tayong faith, love, and obedience. Napakalinaw po niyan. Sa prinsipyo po ng mundo, akala nila pag nagbigay, mawawalang ka. Sa prinsipyo ng Biblia, Luke 6:38, magbigay ka, ibabalik sa iyo ng Lord. Hustong takal, siksik, liglig, apaw. Luke 6:38. Mamaya, ipapakita yon. 2 Corinthians 5:17, ito po ang totoong may genuine faith. Araw-araw ikay nababago. If anyone is in Christ, he is a new creation. Naka-align na ang iyong interest sa interest ni Lord. Ang iyong pagnanasa, napapalta na. Isa ka ng bago. Iba na yung nais mo. Ang nais mo, makilala si Lord. Yan po ako. At kayo dapat ay gayon din. Ganyan po ang yung journey ko.
yung aking journey as a Christian. Ipapasurrender ang boyfriend. You know what? I received miracle after miracle. Unang pinagaling ng Lord ay sinusitis. Bago akong Kristiyano. Sabi ko, Lord, nalaman ko sa Biblia, nagpapagaling kayo. Eh, ito po, laging sinasanksyon. Alam yan ng aking boyfriend. Nilalagay ko po sa panyo. Yellowish ni greenish nakukuha sa ilong ko. Kasi may sinus, masakit. Sabi ni Dr. Palacio, operahan. Opera. May ma-opera. Sabi ng iba, oh Diyos ko. Pagdating ko ng Manila, second opinion, opera uli. Buti na lang na-born again ako. Sabi ko, abay, ang aking kinikilalang Diyos ay may-ari ng langit at lupa ay makapangyarihan. Luke 1:37, walang imposible sa Kanya. Ay Lord, ako'y pagagalingin mo. Nabasa ko Isaiah 53:5. Sa latay na Jesus ako gumaling. Hindi ako ma-opera. Hanggang ngayon, di na po ako na-operahan. Pinagaling ako. Bukod sa kaligtasan, yun ang kasunod na tinanggap kong himala. Pati yung akin anak na operahin sa appendicitis, hindi na operahan. Why? Huwag naman suka ng suka. Nung dalhin sa doktor, kailangan operahan. Mag-asawang Kumiya. Kilala niyo si Dr. Kumiya? Siya po ay pediatrics sa Batangas. Magaling po yan. Noong panahon namin, mag-asawa yan. Doon po sa ginawang examination, ang anak nyo ay kailangan operahan sa appendix. Operahan daw. Opera na naman. Sabi ko, Lord, pinagaling mo ako sa sinus. Ayaw ko maopera ng anak ko. Kami pauwiin, Lord. Nagpe-pray ako sa isip. Ikaw ay manggagamot. Healer ka, healer. Sabi ni Dr. Kumiya, ay mami, parang ayaw mo pang maoperahan. Ayaw, wala naman akong gusto maopera ng anak. Pero kailangan, sa findings at result, kailangan operahan. Yung pong aking panganay, yung natugtog. Bata pa, Lord, di kaya mo naman gawa ng himala. Sabi nung doktora, uwi kayo. Kung may malapit, sabi ko, bulbok po kami. Pero doon kami nakatira sa Sambat. Uwi muna kayo. Pero pag sumuka, ibalik mo. Walang bawal ang pagkain. Uwi. Pero pag sumuka, ibabalik mo, operahan namin. Sabi ko sa mami, kailangan operahan. Sa iba po, ay operahin at baka pumutok, di ka pa. Ay sa akin, ibang impression Lord, gawa kayo ng himala. Iniuwi namin ng aking asawa. Sabi ng mother ko, ba't mo iniuwi? Ako naman akong kakabahan sa iyo. Hindi mo pa pinaoperahan. Sabi ko, boy, ang Diyos. Ang Diyos po ang bahala. Pinakain, nagsuka. Impake yan na nga, sumuka, sabi ng mother ko, sabi na sa iyo, baka naman yung pumutok. Upo kami, nag-impake na. Nagdadrive ang aking asawa, ako'y awit kay Lord, awit ako kay awit. You are in control, God, you are good. Tapos sabi ko, pray ako ng pray, ayoko maoperahan, gawan nyo ng himala. Lord, ako'y magsasabi sa aking asawa, daan kami sa bulbok. Pag siya'y pumayag, hindi kami pupuntang doktor. Baka impake nasasakyan na. That is faith. Saan galing yung faith? Kilala ko si Lord through the Bible. Siya yung gumagawa ng himala. O boss, sabi na yung asawa, siyempre umawit muna ako ng mawit bago ako nag-pray. Sabi na yung asawa, sige, daan tayo. You know what? Dumaan kami sa bulbok. Tumawag ako, may telepono ron dahil may doktor doon na aking obigay ni. Tumawag ako kay Dr. Kumiya. Kumusta siya? Naglalaro po. Sige, obserbahan mo. Ala, ang aking anak, yung natugtog din mamaya tutugtog, yung aking panganay, naglaro na, inantok, nakatulog, nagkaasawa at may anak na, hindi na naoperahan sa appendix. Amazing si Lord.
May pangahawakan ka lang. Ano po? Tataas ang faith mo kung may pinangahawakan ka. Pero huwag kang may extreme. Huwag niyo akong gagayanin. Kailangan magsisik ka sa Lord. Gayanin niya ako magsisik. Ito po, yung dalawa kong anak, sabay na may dengue. Alam niya ng marami dito. Sabay na may dengue ang aking anak na nasa LPU noon at ang aking anak na bunso. Sabay silang may dengue, may rashes. Ayaw umabsent. Sabi nung nasa LP yung professor sa aking anak na si Hana, na ngayon nasa Canada, nung ako'y gayaan nasa ospital, sabi naman na yung anak, malakas ako pero may rashes. Pina-check up ko sa ang platelet bumababa. Magdidibo. Ilang araw na lang dibo ng anak ko. Sabi ko, Lord, ayaw ko ma-extreme. Gusto ko namang pa-ospital, ayaw nila. Ano pa? Gusto kong pa-ospital, ayaw nila. Kilos siya ni Lord. Mangyari, Lord, ang gusto mo, bigyan mo ako ng word. Para hindi ako mag-alala. Sinasabi ko sa inyo, dapat may word. Binigyan ako ng word ni Lord. Job chapter 5 verse 9. Huwag niyo ating kalimutan na ang nakikristo, isa bang nila lang. Ang tunay na may genuine faith na babago, ha? Nababago. Sabi mo sa iyong katabi, tingin mo sa akin na babago? Itsura mo pa lang. Nabago na. Huwag niyong kalimutan. Anong sinabi ko? Job, binigyan ako ng word. Dengue pa naman. Noon pa yung usong-uso noon. Ngayon, walang usong dengue. Amen. Alam yan po. Alam mo yan, Emmy. Kaway-kaway. Alam po yan, si Emmy po ang witness. Dahil noon kami mga puro deliverances kami noon. Nung iniuwi ang anak ko may dengue raw ako nasa deliverance. Alam po yan ni Emmy. Naku sa kanila noon may deliverance. Binigyan ako ng word. Bilang nanay, ayoko ma-extreme. Gusto ko, may ama ko sa langit na nakakaalam kung ano talaga i-hospital o hindi. Ayaw magpa-hospital. Binigyan ako ng word ng Lord. Job chapter 5 verse 9. He does great things, too marvelous to understand. He performs countless miracles. Sabi ko, praise God! Salita ng Diyos, pag hindi ka po, pag ikaw po ay naroon sa point na, Lord, ano ga? Arigay, ayaw magpa-hospital Sabi ng mga professor sa ganung sitwasyon, bumababa po kasi ang platelet, pero sila'y malalakas. Kaya lang, gusto ko pa rin ipa-check up. Ayaw nila. Kilo siya ni Lord. Yung pala may inihandang word ang Lord. Binigayan sa akin. Nagkaroon ako ng peace dahil ng word of the Lord. Hindi na po na-opera, hindi na po na-hospital. Naligtas po ang opera. At pagdating ng araw, yung po ay magdidibo ang aking anak na si Hana, dyan po sa tapat ng Bawanhay. Si Apostle Bishop Art ang nag-pray sa kanya, na-amaze po siya sa testimony pagdating ng linggo, preaching niya. Job chapter 5 verse 9. Maniwala ka, hindi kayang bilangin, hindi mo mabibilang ang himalang inihanda ng Diyos sa'yo. Mararanasan mo ang iba't ibang pabor, iba't ibang himala, manampalataya ka lang ng totoo, magbasa ka ng Biblia. At marami pang iba kung patotoo, alam niyo yan. Fresh testimony, kahit sa aming mga pinagdadaanan, amazing ang Lord. Kailan kami dumaan sa napakatinding pagsubok, kumilos ang Lord sa buhay nyo. Binigyan nyo kami ng Montero. Libre, pati insurance. Amazing ang Lord na kumilos para kami i-encourage. Parang hindi yata kayo nagbigay. Hindi kayo natutuwa. Joke lang. I'm so amazed sa Lord. Alam ni Lord, kailangan namin ng encouragement. Ginamit kayo, J1 Bawan. Kaya naman pagsakay ko doon sa Montero,
Lagi kong sinasabi, Lord, ang mga ginamit nito, sukdo lang pagpapala at mga pabori iparanas mo, ligtas sa aksidente, ligtas sa kapangkaman, walang mararanasan, sila man ay umani ng sorpresa. At Lord, ligtas lahat kami as we travel, walang bunggo, bangga, dikit, kapit. Sa pangalan na Jesus. Kapatid, hindi ko alam mga iyong pinagdadaanan. 12:30 na pala. Ganun kahaba ang aking sinabi? Tumaas ang faith nyo? Gaano na katindi ang iyong pananalig sa Lord? Kung ang iyong problema ay ganito, mula sa baba, kailangan ng faith mo hanggang dito. Kung ang iyong problema ay naririto, kailangan ng pag-worship mo at ang iyong faith ay dito. And our God is above everything. Our faith must be above our problem. So hanggang ngayon, mula ngayon, mag-stack ka ng word on promises of God. As mo, increase our faith. Apoy na lumundag, it is all because of God. He is sovereign. Sa iyong sitwasyon, He will provide kung kailangan mo. Ano bang kailangan mo? Ano bang kailangan mo? Healing? Ako na. Saan po napapunta ang testimony ko? Nasa 700 Club. Pinadala ng anak ko. Batang-bata pa ako. Pero mas maganda raw ako ngayon. Nakita niyo ba yon? Pinadala. Nasa JA1. Pinadala ko sa iyo. Medyo hupyak ito. Pero mas makinis ang mukha ko doon. Wala pa po doong filter. Totoo pong original na makinis ang mukha ko noon. Ngayon po, naharap ako sa mga kainitan habang nagdadrive. So, ayan, nasunog, hindi sunog. Wala naman. Natatakpan ng pang-makeup. May nagbigay ho sa akin. Thank you, ate. Binigyan po ako ng maraming mga collagen. Ko pati naman yun. Talagang highly favor tayo ni Lord. Amen? Kaya, sa araw na ito ang hamon ko sa inyo. Kung paano kumikilos ang Lord sa buhay ko because of faith. Tayo bilang kanyang anak. Wala akong pagmamalaki. Ang faith ay regalo ng Lord. Pero you need to increase your faith. Kayong mga magpapapray na mga estudyante, do the possible. Mag-aral kayo. Mag-aral kayo. Wala pa ako sa Panginoon. Ako ay naging board passer. Kasi nag-aral ako. For the glory of God. Hindi pa ako born again, pero ako'y nakapasa. Why? Hindi po ako sumabay sa aking boyfriend. Sabi ko, wala akong mangyayari sa atin pag tayo magkasamay na nagre-review. Naku, first time pumunta Maynila. Baka tayo hahadalaan. Hindi po ako sumabay. Marami po sila. Hindi ako sumama. Ang kasama ko ay ang aking best friend. Doon sa Bacoor kami po nag-board. Sa may Santa Mesa kami nag-board. You know what? Mga estudyante na magpapapray, pag-pray niyo ako po ko ng exam, I want to tell you, do the possible. Mag-aaral kang mabuti. Kagaya ng ating, kung sa doctorate specialist, itong si Dan, Engineer Dan, siya po ay professional mechanical engineer. Why? Nag-aral mabuti. Kayong mga estudyante na nagpapapray, mag-aral mabuti. Hindi pa ako Kristiyano, nag-aral ako mabuti. Alam nyo, hihiga ako. Ako po, double deck po yon. Ang aking best friend isa dito sa first deck, ako isa second deck. Ang aking pong kisame, merong mga formulas. Pagbaba ko ng bed, sa wall, formulas. Pagpunta ko ng CR, nakakapit, formulas. Pagkuha ko ng board exam, alam ko kung saan nakalagay ang formula. Nag-aral ako mabuti for the glory of God. Pero siyempre, nag-aral mabuti kasi hamon yun sa akin eh. Naku, may boyfriend dyan. Di ba noon ang mga magulang ay ganyan. Naku, mag-aasawa, hindi makakatapos. Wala. Kahit hindi ko kumuha ng board exam. Pero hamon yun sa akin. Patutunayan ko sa inyo. Hindi pa po ako born again. Ang meron ako ay talagang nagsikap ako. Kasi nga tumigil ako. Tumigil po ako. Kasi nga, kailangan kong sumuport financially sa aking magulang. Tumigil po ako, naiwan ako ng
ng 1 to 6 kaklase, 1 to 5 kaklase ko. Nag-reunion kami nung isang taon. Ngayon, may reunion uli. Yun naman kaklase ko ng grade 6. 2 reunion pag tumigil. Ba? Naghamon eh. Oy, walang titigil. Nagulat ako. December 27, reunion ng elementary. Sabi ko, reunion na naman. Nga pala, 2 beses akong tumigil. Yung kaklase ko kanina, kaklase ko nandito, bagong-bago, dala ng aking kasama sa ano. So, sa mga gustong makapasa, mag-aral ka mabuti. Sa gustong makakakuha ng trabaho, lalo ngayon, mga anak kayo ng Diyos, nasa inyong pabor. Ay, ako noon, hindi ako born again eh. Pero nag-aral ako mabuti. Ginawa ko. Salamat sa Lord, may patotoo ko sa ngayon. Si Lord yun eh. Pero ito naman ang faith na ako ay challenge the Lord. Makinig kayo, dito na ako matatapos. Talaga ha? Ang dami ko pang patotoo. Love you Lord. Si Lord dyan sa likod ng patotoo. Ito ang hamon. Ako po noon ay talaga namang umikot sa mga mangha-mangha. Sa St. Clair. Hindi ko saya ako born again. Dahil sa lahat. Sabi ko, balikan ko kayong lahat basta ako'y makapasa. Ito ang hamon. Ay naborn again ako nung ipapasa. 1986, naborn again ako. Hallelujah. Doon po, i-release ang exam. Ay, naborn-again ako, ay totally, hindi na ako nagnunubina, hindi na sabi ko, ay hindi ako babalik diyan sa mga mongha-mongha, hindi. Buhay ang Diyos ko, ako'y papasa dahil ng Diyos. Hindi dahil ng mga santo-santo. Allah, sinabi ko talaga, sabi ng nanay ko, ikaw ang namumuno sa birin ng barangay. Akyat, ay hindi na po. Born-again na po ako. Ikaw ang mamuno. Hindi po, mamumuno. Born-again na ako eh. I-release ang exam mo, siguradong bagsak. Pasa po ako. Bakit sinasabing mo papasa ka, ay tinakwil mo ang iyong kinagisngan? Totoo po ang sabi ng Biblia. Tutulungan ako ng tunay na Diyos. I-release ng exam mo, pag nirelease ang exam mo, bagsak ka. Hindi po, pasa ako. Ito ngayon, ala, nagpa-arap sa akin yung isang rebulto diyan. Nagpa-arap talagang lumulutang yung cross ng Santa Cruz. Lutang at nagsasalita. Hindi naman nagsasalita. Parang nagpapahayag na, alalahanin mo ako ang tutulong para makapasa. Sabi ko, buhay na, nung ako'y magising, buhay na Diyos ang tutulong sa akin. Kayo na espiritu, kayo na hindi nakikita. Papasa ako, Lord, papasa. Parang sinasabi, bumalik ako. Hindi po. Sabi ko, Lord, ako'y sa'yo. Panginoon, hawakan mong faith ko, ako'y sa'yo. Pag nirelease ang birth exam ko, wag magpapahiya ang pangalan mo, ako'y sa'yo. Kasi nabunagan ako, wag mong papahiya ang pangalan mo sa buhay ko. Wag niyo ipapahiya. Aba, ay, nung i-release ang board exam, Engineer Alicia Agbay. Lord, kayo yan. Ay, ako'y nangingilabot. Kayo yan. Kayo na nagpaliba ng apoy sa kabila. Kayo ang totoong Diyos na hindi nakikita, makapangyarihan sa lahat. Ang atin pong mga pananampalataya, tadaan sa hamon. Challenge. Sabihin natin, challenge. Kagaya nung mga Israelita, sabi ko, tapos na ako. Ang Israelita umalis sa Egypt. Eto na, magkabilay bundok. Naririto ang dagat. Ang hamon ni Lord, meron ka, Moses? Rod. Yung rod na yan, gamitin mo. Ano meron tayo? Faith. Kahit maliit na yung faith, it will be like a mustard seed. It will grow. Ang faith mo ay will grow. Sabi ng Lord, nariyan na ang dagat, nariyan ang bundok, magkabila, humahabol ang mga kalaban, iunat mo, Moses, ang iyong tungkod. Yung tungkod na yan na may langis ng kapangyarihan ng Diyos, ang humawi sa karagatan, naging yung dagat ay nahawi, naging
Naging highway. Ang hindi kaya ng tao ay kaya ng Diyos sa buhay mo, sa buhay mo, sa buhay ko. Sinong naniniwala? Simula sa araw nito, dadagdagan ng fresh testimony na lilikahin ng Lord sa buhay mo. Say amen. Tayo tumayo sa oras na ito. Ipahayag natin na walang imposible sa ating Panginoon. Yumuko ka muna at pumikit. Pakita mo, genuine faith, yung sign. Huwag natin kalilimutan. These are the signs. Ito po yung nasa ilalim pa. These are the signs of having genuine faith. Pinakikilala ko po ay totoong Diyos. Makapangyarihan. Nagpapagaling. Gumagawa ng himala. Ang himala ni Lord ay hindi kayang bilangin. Job chapter 5 verse 9. Sa totoo lang, kulang ang araw, oras, sa mga patotoong nilikha ng Lord sa buhay ko. At sa'yo rin. Sino may gusto gumawa ng fresh testimony sa buhay mo si Lord? Siya'y provider, siya'y healer, siya'y miraculous God. Walang imposible sa Kanya. Say amen! May peace tayo. May joy tayo sa kabila ng storms. Kapatid, huwag mong sasabihin born again ka na ay walang pagsubok. Si Pedro, mga disipulo ay nasa bangka. May wind, malakas na wind. Pero naroon si Jesus. Did you not care for us? God care for us. Pero sa storm si Lord, kita natin at rest. God is in control. God is sovereign over the storm. Sabi ni Lord, be still. Tumigil ang storm, ang wind. Meron bang wind na humahagupit sa iyong faith? Be still and know that the Lord is God. God is greater. Our God is stronger. These are the signs of genuine faith. Obedience to God's word. Tayo naging anak ng Diyos dahil sa ating pananalig. Gusto ng Panginoon, maging handa ka. Ang warning ni Lord, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon ay papasok sa langit. Pero I believe sa mga narinig mong patotoo, narinig mo kung gaano nung ihandog ni Isaac, nag-provide si Lord, provider siya. Yung 12 taong dinurugong babae, healer ang Diyos. Ako mismo, buhay ng patotoo sa inyo, maraming bukol. Walang operasyon, walang medicine dahil ako'y buntis. Natunaw ang lahat ng bukol. Buhay ang Diyos. Healer siya. Provider siya. Walang imposible sa Kanya. These are the signs of genuine faith. Kumusta ang ating pagsunod sa Word of God? Repentance when you sin. Ito ang may genuine faith. Nagsisisi. Love for others. You are loving. Desire for holiness. Perseverance in faith. Ito'y mangyayari because of the Holy Spirit. First, nasa iyo si Holy Spirit. Kung wala pa sa'yo, receive and surrender first your life bago tayo umawit. Or pwedeng tayo umawit and then mamaya ililid ko kayo sa prayer. Why magagawa natin ang kalugod-lugod, makagawa tayong sumunod? Because of the Holy Spirit. Awitan natin siya. Ganda ng dugo. Parang unahin mo yung walang mahirap and then isunod mo yung dugo. Para hindi na nag-change. Kasi nasa height na, mas maganda diretso. So, walang mahirap. And then saka mo ililipat doon sa yung dugo. Yun. Okay. Express our faith. Express our faith. Ito po ay isang panalangin. Nagsasaad ng tunay na pananampalataya na higit pa. 1 Corinthians 2:9. Please, before we sing a worship prayer song, huwag natin kalilimutan, kapatid. Pansamantala lang ang buhay natin. At ito ang pantapat ni Lord para lalo kang manalig. Ito ang Word of God para ma-encourage ka to put your whole
life to put our faith at mag-continue tayo sa faith natin no matter what. 1 Corinthians 2:9. Ito ang sinabi ng banal na kasulatan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Sabay-sabay tayo. Wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Hindi pa nakita na yung mata. Hindi pa sumagi sa iyong isip. Hindi pa nahawakan ng ating kamay ang inihanda ng Lord. Magpatuloy ka lang to increase, to level up your faith. The only one God, dancing God, the God who sit on the throne, higit pa sa aking kailangan, aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Yes, Lord, pinatunayan niyo at patuloy niyo patatunayan. Kasan, ni minsan na hindi nagkulang, Ni minsan ay hindi sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko, bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling ko. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Aking ka, sabihin natin kay Lord, we release our faith to you, God Almighty. Miraculous God, wonderful Counselor, everlasting Father. higit sa Aking isipin ay kaya mong gawin. You are the miraculous, wonderful God. Ni minsan ay hindi ka nagkulang. Thank you, Lord. Higit sa Sa aking isipin ay kaya
nariyan. Lagi ang nariyan. Lord, salamat sa katotohanan na kayo lagi nariyan. Hebrew 13:5, Hebrew 13:8, you are the God of yesterday, today, and forever. Kaya ngayon, ipapahayag ng aming mga labi. Sige, sama-sama tayo, pahayag ng ating labi ang pagtanggap, pagsisisi. First, magpatawad tayo. The genuine faith ay may tunay na nagpagpapatawad. Tulungan niyo po ang bawat isang makapag-release ng forgiveness. Ang may genuine faith ay patuloy na may pagnanasang sundin ng kalooban. Hindi lang pagnanasa, kundi patuloy na gagawin ang kalooban ng Ama. Kaya sabihin natin ang panalangin ito, Diyos Ama sa langit, Diyos Ama sa langit, maraming pong salamat. Meron kaming Amang natatawagan, Amang lagi naming kasama. ang lagi namin. You are God, the Holy Spirit. May kasama kami para sa oras. Kayo yon, Creator of heaven and earth. Sa iyo po ako tunay na nananalig. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kayo'y Espiritu. At ang nais nyo, ang tunay na sumamba sa inyo, ay sumamba in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hindi ko kayo nakikita, kagaya ng hangin. Kagaya ng Pero nararamdaman ko kayo that you are always there for me. always there. Especially in times of trials. Nariyan kayo. Ang wind ay pinatigil nyo. Ano mang unos, Panginoon, sa buhay namin. Lord, kaya niyong pahintuin. Makita mo lang sa amin ang tunay na pananalig. Nananalig ako sa inyo, Nananalig ako sa inyo, banal na Diyos. banal na Diyos. Kayo'y namatay, inilibing, Inamatay, at muling nabuhay. At kayo'y muling babalik. At kayo'y muling Lord Jesus, pagharian niyo ako. pagharian niyo. Hindi ang sarili ko ang maghahari. Hindi ang sarili Hindi ko. ang anumang kasalanan. Hindi ang anumang kasalanan. Linisin niyo ang puso ko. Linisin niyo ang puso. Baguhin niyo akong lubos. Baguhin niyo. I surrender everything unto you. Surrender everything. I release forgiveness. Release forgiveness. Lord, I want to have a genuine Lord, faith. I want to have a genuine faith. Kaya nakikipagrelasyon ako sa inyo ng totoo. Nakikipagrelasyon ako sa inyo ng totoo. May pagnanasa ako sa iyong mga salita. Sa iyong mga salita. Dahil doon tataas ang faith ko. Dahil doon tataas ang faith. Binabago ako ng iyong pag-ibig. Bago ako ng iyong pag-ibig. I am a loving person. I am a loving I am a person. worshiper of the living God. Worshiper of the- I have a teachable heart. Kapatid, I surrender my life to you. Perform miracle, Lord, in my life. Sige, taas mo yung kamay. Sabihin mo, ikaw ngayon magsalita, perform miracle. Oh, Father God, continue to perform miracle. Hayaan mo, Panginoong Diyos, yung Job chapter 5, that the countless miracle, Lord God, is available. Nakahanda ng himala. Hayaan mong kakitaan mong bawat isa ng tunay na pananalig sa'yo, na walang imposible, walang mahirap sa'yo. Ikaw ay, Lord, ay naghanda na. Sinabi mo, it is finished. Ibig sabihin, Lord, tinapos mo na ang kabayaran sa kasalanan. Tinapos mo na ang kabayaran sa anumang kahirapan upang kami maging masagana ang buhay. You have given us the anointing to get well. You are always there to heal us. Narito ang bawat isa anumang kailangan. Provision, protection, guidance, healing. Kayo yon, Lord. Salamat. Walang bagay na mahirap sa iyo.